Balik na naman po tayo sa tinapay ng 90s, ang tinatawag na putok. O, sino na gusto ng putok? Or star bread. Kaya kung paano yun gawin, tara, samahan nyo ako. At sa isang lalagyan nga ay naglagay tayo ng isang salaan at naglagay tayo ng 1 1/2 cup ng all-purpose flour at hinaluan lang natin yan ng 1/2 cup cake flour, 1/4 cup powdered milk, 1/2 tablespoon ng baking powder, 1/2 teaspoon iodized salt, at gagawin nga natin dyan ay sasalain natin para mawala yung kanyang buo-buo as usual na ginagawa natin, guys. At pagkatapos nga natin salain yung mga ingredients ay isunod natin ang 1/4 cup brown sugar, 1 teaspoon vanilla extract, at 2 tablespoon butter. Naglagay din tayo ng 2 itlog at 1/3 cup na tubig. Pagkatapos nun ay hinalo-halo natin, guys, kagaya niyan. Masahin lang din natin yan ng mabuti at inilagay ko yan sa isang masahan para mas mamasa natin ng mabuti. Kung mapapansin nyo, nilalagyan ko siya ng harina para hindi dumikit yung ating dough kasi medyo madikit yung dough na nagawa natin. Sa mga magtatanong nga pala kung bakit dalawang klase ng flour yung ginamit ko, ay meron pong nagsabi sa akin na mas okay na haluan siya ng ibang klase ng harina. Kaya yun po yung ginawa ko. At ayan nga, maya't maya ako nilalagyan ng harina para hindi siya dumikit. At pagkatapos nga lang natin masahin ng saglit, ay hinati-hati na natin yan. At ikukorte na natin yan ng pabilog. Kagaya niyan. Disclaimer lang, guys, ha, kung ayaw nyo na lagyan ng ibang klase ng harina, yung gagawin nyo ay pwede naman na all-purpose flour lang yung gamitin ninyo. So sinubukan ko lang yung sinabi sa akin. Ayan, ginawa na nga natin korting pabilog yung ating mga hinati-hati na dough. At i-rest lang muna natin yan ng mga nasa 30 minutes. Takpan lang natin yung ating mga nakorte na pabilog na dough. And then, i-transfer natin yan sa lalagyan. Nilagyan ko lang yan ng baking paper para hindi siya dumikit. At nung na-rest na natin yan, guys, ay binilig-bilog ko lang ulit para kuminis yung texture ng tinapay natin. Kuminis dun sa labas. At pagkatapos nga ay nilagyan natin ng or ginupit natin dun sa bandang gitna. Ayan, first time ko gumawa ng ganitong tinapay, guys, ha. So, if ever meron kayong mga suggestion or mga pwede pang i-improve, ay pwede kayong mag-comment kung meron bang mas madali na proseso kaysa sa ginawa ko. At ganyan nga yung ginawa natin. Di pa tayo expert sa mga ganitong baking, guys. At nilagyan nga lang natin ng asukal dyan sa ibabaw. Ayan, kung makikita nyo merong puti-puti dyan sa ibabaw. Nilagyan lang natin yan ng white sugar. At pagkatapos dyan, ibibake natin yan ng 15 to 20 minutes. 160 degrees Celsius yung temperature. At ayan, malapit na siyang maluto. Kapag mismong nag-crack na and then medyo nag-brown-brown na sa gitna ay indication na yun, guys, na luto na yung ating tinapay. At ayan na nga, mukha na nga siyang pumutok. Kaya siguro ganito yung tawag sa kanya putok dahil mukhang pumutok na bulikan yung ibabaw ng ating tinapay. Kaya ayan, luto na ang ating putok or star bread. Parang naalala ko dito yung tinapay dun sa amin dati na ang tawag ay pinag-ong. Di ko alam kung alam nyo yung pinag-ong na tinapay. Huli, pero di ko long. Nagbibideo pa ako, may kumukuha na ng tinapay. So, ayan, guys, yung ating nagawang putok. Ayan, kaya kung gusto nyo rin na makagawa ng ganitong tinapay, ay ilalagay na lang natin sa description yung mga ginamit natin na ingredients. At kung meron kayong gustong i-adjust, ay kayo na po yung bahala. Ayan, lasang gatas yung ating nagawang tinapay na star bread. Kaya tara, guys, kape tayo!